Ito mga kapare ko ay ang Red Magic Nova Gaming Tablet. At currently, ito ang pinakamalakas na gaming tablet ngayong 2024. Merong chipset na Snapdragon 8 Gen 3 leading version aka Overclock 8 Gen 3 chip. May 10,100 mAh of battery capacity and 120 watts fast charging capability. Merong 144Hz 2K resolution display. Meron na ring malaking RAM and ROM. May solid na cooling technology at may magandang 4 solid stereo speakers. Maganda nga ba? Gaano kalakas? Ano yung mga bagay na kinakailangan nating asahan sa tablet na to? At dapat mo bang bilhin? Or bakit ka bibili ng Red Magic Nova Gaming Tablet? Yan yung mga tanong at mga bagay na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Pagdating sa unboxing experience, pretty straightforward, dating special, kagaya lang din ng mga Red Magic devices na na-review natin before. Unang-una, makikita agad natin dito kapare ko yung ating Red Magic Nova Gaming Tablet. Mamaya titingnan pa natin yan. Sumunod naman dyan kapare ko is yung ating chargers at nandito kapare ko yung ating power brick na 120 watt support, and then nandito na rin kapare ko yung ating charging cable. And sumunod naman dyan kapare ko is Red Magic sticker na pwede mong ilagay sa likod ng tablet na to or kaya kung saan mo gustong ilagay. So yun lang naman at napaka pretty straightforward. At ito na nga yung ating Red Magic Nova Gaming Tablet. At pag-usapan natin yung kanyang build and design. Pagdating sa design ng Red Magic Nova Gaming Tablet, meron itong full aluminum body build. Kaya mapipil mo talaga na meron tong premium feels kapag gamit mo na siya dahil wala itong flex or anything. At yung isa pang benefit nito, dahil nga wala itong included na case sa mismong box niya, scratch resistant naman yung likod nito kaya hindi to basta-basta mai-scratch. And to be honest, nung nire-review ko tong tablet ito, kung saan ko lang siya napapalagay at hanggang ngayon, wala pa naman siyang gasgas. Yun nga lang, medyo smudge siya kapare ko, lalo na kung pasmado ka, kaya medyo dudumi talaga siya tingnan. Kaya kung bibili kayo nito, mag-invest agad kayo sa maganda na case. Sa una kong gamit ang tablet na to ay napansin ko agad yung nipis nito. Pero kasi itong 7.3mm thickness kaya talagang manipis. I-include pa natin na naka 10,100 mAh of battery to. Kaya talagang grabe yung ginawa nilang compression para dito. Pagdating naman sa detail ng design nito, nandito pa rin kapare ko yung transparent back panel design ng Red Magic. At yung pinakauna ko napansin dito ay yung pinagmamalaki kapare ko na Red Magic na cooling dissipation technology na ginamit nila. Meron na itong massive 9 layers heat dissipation at ginamitan na rin to ng heat pipes na madalas sa ating nakikita sa cooling system ng laptop and PCs. At ang totoo niyan, na-impress ako sa cooling system nila ngayon, mamaya malalaman nyo kung bakit. At kasama rin sa cooling system na ito kapare ko itong ating built-in fan which is meron tong 20,000 max rotation speed at nakakatuwa lang na hindi ito inalis na Red Magic. And speaking of hindi inalis kapare ko, nandito pa rin yung ating RGB light na pwede nating baguhin yung kanyang color na ipoproject at nag-i-interact to kapag naglalaro tayo ng game, nanonood tayo ng YouTube video or kaya nakikinig tayo ng music. At dito na nga rin pala natin makikita sa likod yung ating 50 megapixel camera. Pagdating naman sa sides neto, sa top side, makikita natin dito kapare ko yung ating power button and fingerprint scanner at the same time. At pagdating sa response time neto, ay napakabilis din. Nandito na din kapare ko yung 2 stereo speaker neto. Pagdating naman sa right side ay nandito yung ating volume control at nandito na rin yung dalawa nating noise cancellation microphone. Sa bottom side naman ay makikita natin dito kapare ko yung isa pa nating noise cancellation microphone, charging port, and another 2 stereo speaker na kukumpleto sa 4 DTS X Ultra stereo speaker na meron itong tablet na to. At pagdating sa sound quality ay masasabi kong ito na ang pinakamagandang speaker setup sa lahat ng tablet and devices na na-review ko dito sa channel. Kahit kasi max volume kapare ko yung sound natin dito ay hindi sabog pakinggan yung speaker niya. Maganda yung highs, mid, and also yung lows natin pagdating dito. Kaya kahit na ganun kalakas ay buong buo pa rin pakinggan yung mga dialogue sa pinapanood mong movie or kaya naglalaro ka ng game sound effects okay din, and also music streaming. Walang magiging problema at napakalinis ang tunog niya. Yun yung masasabi ko. Pagdating naman sa left side nito mga kapare ko, may makikita tayo ditong pogo pins dahil magkakaroon to ng keyboard and also pen kung hindi ako nagkakamali, at ito nga pala yung official render niya para magkaroon kayo ng idea. Pero alam ko sa release nito ngayon 27 hindi yan kasama. At kung hinahanap nyo dito yung SIM card tray niya, sad to say Wi-Fi only lang po talaga itong Red Magic Nova Gaming Tablet. Moving on, alam naman natin na kapag gaming device ay dapat merong solid at maayos din to na display. And actually, yan yung meron din dito sa Nova Gaming Tablet na Red Magic. Meron kasi itong 10.9 inches, 144Hz IPS LCD display na merong 2K resolution display.
At bago tumaas yung kilay mo nung narinig mo yung IPS LCD display, let me explain. Ang totoo niyan, para sa akin okay lang to dahil makakaiwas tayo sa AMOLED burn. For sure kasi dahil nga isa tong gaming tablet, mapapababad to sa gaming at pwede pang humantong sa wala nang talagang patayan. At isa yan sa pinaka nagiging cause kaya nagkakaroon tayo ng AMOLED burn. Kaya kung naka-AMOLED display to, for sure wala pang 3 months may AMOLED burn ka na. Kaya para sa akin, okay tong IPS LCD na ginamit sa isang gaming tablet. Nagustuhan ko nga rin pala yung kanyang 16:10 aspect ratio dahil hindi siya ganong kalakihan at hindi din naman ganong kaliitan, sakto lang para sa isang tablet. Kaya nung tinetest ko to, hindi ako masyadong nahirapan nung naglalaro ako dito sa tablet na to. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ganong kasanay or hindi ganong ka-okay sa mga big display, kaya kapag nag-CODM ako, namamalipit yung kamay ko kasi hindi ko maabot or kinakailangan ko pang i-customize yung settings ko para lang umangkop sa size neto. Although, ginawa ko pa rin naman yan dito sa tablet na to pero hindi ganong super duper na adjustment. Kaya para sa akin, kung mag-i-stream man ako in the future, for sure gagamitin ko tong tablet na to para doon. Pagdating naman sa color reproduction neto, panalo din. Dahil nga naka 2K resolution to, mas crispy and detail yung nakukuha nating video output dito. And pretty accurate din yung dinidisplay netong color dahil nga naka IPS LCD display to. Pero nung una kong gamit dito, medyo warming yung display niya dahil nakaset yung kanyang color scheme sa colorful. Pero nung sinetup ko yung kanyang color scheme sa standard, ay naging okay na yung kanyang temperature. Mas okay na at mas maganda ng tingnan. At kung manunod ka naman dito ng Netflix, wala din tayong magiging problema dahil naka wideband L1 na to sa Netflix. Kaya for sure na makakapanood tayo dito ng mga full HD video. Yun nga lang, wala tayong HDR capability. And kung usapang social media browsing or kaya search lang dito sa tablet na to, wala tayong magiging problema dahil nga naka 144Hz to, mas snappy, mas accurate at mas mabilis yung response time ng screen natin. But anyway, dumako na tayo kapare ko sa pinaka-reason kung bakit ka nanonood ng video na to, which is yung gaming performance mismo ng device na to. Again, yung chipset na ginamit dito ay ang Snapdragon 8 Gen 3 leading version. Ito yung mas in-improve at mas pinalakas na Snapdragon 8 Gen 3 chipset na ginamit sa Samsung S20 Fold Ultra. At pagdating sa CPU neto, meron tong 3.4 GHz max clock speed at pagdating naman sa kanyang GPU, naka Adreno 750 na merong improved frequency up to 1 GHz mga kapare ko. And with that said kapare ko, nakakuha tayo dito ng 2 million to 2.1 million and 2 to benchmark score. And yes kapare ko, ka-level niya lahat ng halos gaming phone and flagship phone na gumamit ng same chipset na to pagdating sa Antutu benchmark. Pagdating naman sa kanyang thermal throttling test, maganda naman yung nakuha nating result. By the way, 1 hour of testing yan. Nakakuha tayo dito ng 70% of max performance bago siya nagkaroon ng thermal throttling. Although alam naman natin na yung passing score is 80%, pero para sa akin, goods yung performance neto pagdating dito. At nagtesting nga rin pala ako dito ng wildlife extreme stress test at nakakuha tayo dito ng best loop score na 5,159 at lower loop score ng 4,429. And good news, nakakuha tayo dito ng stability na 85.8%. At pagdating sa kanyang max temperature na nakuha natin dito, nakakuha tayo dito ng 51 degrees Celsius kapare ko. Pinapakita dito kapare ko na kayang-kaya nating abutin yung pinaka-peak performance ng phone na to, which is masasagad talaga natin siya up to 70%. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, lahat ng naman ng yan ay mga expectation setter lang. Mas makikita talaga natin yung performance ng phone kapag tinesting na natin sa gaming. At ito yung mga game na hinanda ko sa inyo. Una ko nilaro dito kapare ko is itong Genshin Impact. So as usual, sinetup natin sa pinakasagad na settings kapare ko itong Genshin Impact. Naka highest preset settings and then naka 60 FPS. At pagdating sa naging performance ito dito mga kapare ko, unang-una ko napansin ang ganda at ang laki ng screen. Syempre tablet Pero pagdating sa kanyang performance wise, maganda and smooth yung game. Wala tayong naging problema dito. FPS natin, maintain yan ng 55 to 60. Kaya smooth na smooth yung gameplay natin dito kapare ko all the way. Yun yung pinaka napansin ko sa kanya. Pagdating naman sa kanyang smoothness, nandun din kapare ko napaka-responsive ng screen, kung ano yung itatap ko, kung ano yung i-click ko, kung saan ako titingin, doon at doon din siya talaga pupunta. Very decent yung performance ng tablet na to dito sa Genshin Impact. Kung may FPS drop man, makakakuha na tayo niyan kapag nagte-teleport tayo sa mapa kasi syempre, naglo-loading pa yung resources nun. But yeah, pagdating sa kanyang performance, wala tayong magiging problema dito. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito ako nabigla. After kasi ng 30 minutes kapare ko ng gaming test natin, nakakuha lang tayo dito ng 34 to 36 degrees Celsius pagdating sa kanyang temperature. Gabi ko sinut yung video at hindi ako nag-open ng aircon. Ang room temperature natin dito is naglalaro ng 30 to 32 degrees Celsius. Kaya naging ganun yung temperature natin, dyan papasok kapare ko yung sinasabi kong heat dissipation technology at kung bakit ko siya nagustuhan. Dahil kapag doon tayo mismo nag-scan sa kanyang cooling system na part, makikita natin na doon mataas yung temperature. Ibig sabihin, effective yung bagong ginawang heat dissipation
dissipation technology ngayon ng Red Magic. And usually tinesting ko to sa lahat ng parts sa back part niya, pero dun lang talaga sa tanging part na merong cooling system yung kanyang mainit na part kasi nga ina-absorb nito yung heat. Kumbaga ito talaga yung pinaka main temperature natin, nasa 40 to 43 degrees Celsius pagdating dito. Pero dahil nga maganda yung cooling system niya, nakita nyo naman nasa 34 to 37 degrees Celsius lang sa Genshin Impact. Anyway, next naman natin tinesting dito is wall drip. So naka 120 FPS settings tayo dito, and then yung graphics natin and the resolution, matic nasa high settings lang. At pagdating sa naging gameplay natin dito kaparekoy, napaka-decent na nakuha nating performance dito. At kahit anong game mode yung laruin natin dito, kasi una ko nilaro is ito, hindi ko nga pala alam yung tawag dun sa game mode na yan, napindot ko lang kasi. And then yung next naman is URF or URF. Pagdating sa naging performance itong tablet na to dito mga kaparekoy sa ating wall drip, ay nakakuha tayo dito ng average 100 FPS. Yung pinakamababang FPS na nakita ko is bumaba siya ng 80, pero reasonable naman yun dahil nga kagaya ng sinabi ko, itong game mode na to sobrang daming animation, sobrang daming effects sa kinakailangan i-rendered. So hindi siya optimized unlike sa classic or kaya rank game. Pag doon kasi tayo naglaro, maintain 120 FPS, pero pagdating sa mga game na kagaya nito, medyo bumababa siya ng konti dahil nga napakadaming needed i-render. Sa tingin ko, kinakailangan pa tong i-optimize si wall drip dahil kayang-kaya naman yan ng Snapdragon 8 Gen 3. But with that said, wala naman tayong naging problema dito dahil 100 FPS is 100 FPS. At pagdating sa naging temperature neto dito, sa front nakakuha tayo ng 34, sa back nakakuha tayo ng 35, and then dun naman sa may heat dissipation technology ay nakakuha tayo ng 36 to 38 degrees Celsius, which is not bad para sa game na to. By the way, wala po tayong aircon habang nag-shoot, uulitin ko lang. Anyway, next ko naman na sinalang dito is itong ating Call of Duty Mobile. At dito mga parekoy, naka-max out settings tayo, naka-ultra frame rate, and in default bababa sa medium graphic settings yung setup sa graphics. At pagdating sa naging performance ng tablet na to dito sa Call of Duty Mobile, wala naman tayong naging problema. Smooth, decent, napakaganda, and super responsive ng screen. At kagaya ng nasabi ko kanina, gustong gusto ko yung 16:10 aspect ratio neto dahil nabibigyan niya ako ng wide field of views kaparekoy, kaya mas nakikita ko agad yung kalaban at nakakapag-aim ako. Kaya madalas tumatama yung sniping ko. Pero madalas hindi kasi tumatama yan Anyway, pagdating sa MP mode, average FPS natin dito is 120. And then pagdating naman kaparekoy sa ating BR mode, meron tayo ditong 90 FPS average din. And same feedback lang din yung sasabihin ko, wala tayong naging problema, smooth yung gameplay natin, napaka-snappy ng screen, at wala akong nakita na kahit anong abnormal issues pagdating sa kanyang performance. At para nga pala sa mga gyroscope user dyan, meron po itong hardware gyroscope, kaya accurate and also responsive yung gyroscope nito. Pagdating sa kanyang temperature, nakakuha tayo dito ng 35 to 36 degrees Celsius. Pagdating naman sa likod, ganoon din, 35 to 36. At pagdating naman sa cooling system na ito mga kaparekoy, nakakuha tayo dito ng 39 degrees Celsius, which is not bad. And syempre, hindi pwedeng mawala sa gaming test natin, Mobile Legends. Pagdating dito sa Mobile Legends, medyo disappointed ako ng konti dahil naka-high settings lang tayo dito. High graphics and high frame rate. And yes kaparekoy, inaasahan ko rin ng ultra to dito, pero sa tingin ko, hindi pa ganun ka-optimize itong mismong tablet na to para sa MLBB. Yung may problema nito, yung mismong MLBB dahil hindi pa nila nasusustain to. Pero sa ibang mga Snapdragon 8 Gen 3 phone, nakita ko naman na meron ng high graphics and ultra graphics doon. So hindi ko alam kung bakit dito ganun pa rin. But anyway, performance wise, wala na tayo kinakailangan pang pag-usapan sa Mobile Legends. Smooth, responsive, at wala tayong makikitang kahit anong FPS drop. By the way, average and max FPS neto is 60 FPS sa Mobile Legends. At pagdating sa nakuha natin temperature dito, nakakuha tayo ng 32 to 33 degrees Celsius after ng one game ng paglalaro. At pagdating naman doon sa kanyang cooling system, pumapalo ng 35 to 36 degrees Celsius, which is super ganda. Anyway, yun na yung kabuuan kaparekoy ng gaming test natin. Don't worry, para sa mga game na hindi ko nasama dito, gagawan po natin to ng extreme gaming test, kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, move on na tayo sa gaming part at pag-usapan pa natin yung ibang specification neto. Unahin natin yung kanyang software. Pagdating sa software neto, nasa latest Android 14 tayo dito at nasa latest Red Magic OS 9.5.9 tayo dito. At ang pinaka nagustuhan ko kay Red Magic sa halos lahat ng Red Magic device na review ko ay zero bloatware sila. Yung mga makikita lang natin ditong pre-installed application is yung mga default na need natin kagaya ng Google Play Store at saka ng mga gaming features na meron itong gaming tablet na to. So technically speaking, para siyang stock Android at least sa bloatware part. At nga pala, dahil nga gaming tablet to, hindi pwedeng mawala kapare ko yung kanyang dedicated na game space.
Usually sa mga Red Magic phone na na-review natin, meron silang toggled switch para ma-activate to. Pero dito sa tablet na to, kinakailangan yung hanapin yung application sa kanyang notification bar. I-click nyo lang yon and automatic mag-activate na po ito. And then lahat ng gaming features, gaming enhancement, at saka yung mga add-ons feature nito pagdating sa Red Magic phones na na-review natin before, nandito rin sa Red Magic Nova gaming tablet nila. Nandito yung ating Eco Mode, Balance Mode, and Rise Mode. And syempre, hindi pwedeng mawala yung ating high-performing mode which is yung Diablo mode. Nandito na rin yung ating refresh rate control para doon sa game, pan control, nandito na rin yung ating notification control, touch accuracy control, at kung ano-ano pa mga kapare ko. Syempre, supported na rin neto yung mga floating windows feature natin na hindi pwedeng mawala sa isang Red Magic. Anyway, pagdating naman sa battery neto kapare ko, 101% masasabi kong makunat siya. If ibabangga natin to kapare ko sa ating mga smartphone out there. Dahil usually halos ganun lang din naman talaga yung paggamit natin sa kanya. Pero kung ibabangga natin to sa ibang tablet na nagamit ko, medyo nasa pretty average or above average siya kapare ko yung pagdating sa battery life nito. Madami kasi mga gaming features na talaga makakapagpataas ng power consumption. At ang maganda naman dyan, naka-bypass charging siya kaya covered niya pa rin naman yun. Pero just I said, makunat yung battery niya mga kapare ko, talagang tatagal yung isang araw ng tuloy-tuloy mong paglalaro dito na itatouch mo yung charger mo ng isang beses or kaya kahit hindi na, basta gamitin mo lang yung bypass charging. At kung gusto mo naman siyang i-charge, wala din magiging problema dahil nasa 120 watts kapare ko yung fast charging capability nito. At kung i-charge mo to from dead to 100, aabot lang yan ng mahigit kumulang 55 minutes kapare ko. At kung kagaya ko kayo na ginagamit yung charging method na 28 rule, from 20% to 80, aabot lang po yan ng 25 minutes. Pagdating naman sa RAM and ROM neto, equip na to kapare ko ng pinaka-latest na RAM and ROM version, which is UFS 4.0 and LPDDR5X RAM. Kaya walang magiging problema pagdating sa pag-transfer ng file, pag-unpack ng file, pag-download ng resources, at kung ano-ano pa. Anyway, move on na tayo dyan mga kapare ko, at ngayon pag-usapan natin yung kanyang camera capability. Meron tayo ditong 50 megapixel main camera, at pagdating sa mga photo quality na nakuha natin dito, masasabi kong pwede na. To be honest nga, nung tinetesting ko tong device ito, bihira akong makapag-take ng photo dito dahil nga, syempre, gaming yung reason kung bakit mo bibilin itong mismong tablet na to. Pero pagdating sa kanyang camera, para sa akin, decent naman siya, pero marami ako nagamit na tablet na medyo mas maganda pa yung photo processing dito, pero medyo na okayan lang ako sa kanya pagdating sa kanyang low light capability. Makikita nyo naman dyan, contrasty and also vibrant din, at saka saturated yung ating nakukuhang quality. Pero syempre, don't expect too much kapare ko pagdating sa camera neto. At pagdating naman sa video capability neto, kaya neto mag-shoot ng 4K at 60 and 30 FPS. At pagdating sa video capability neto, masasabi ko na okay naman. Yung sharpness ng 4K resolution ay nakukuha naman ng camera neto. Pero pagdating sa wobble or dun sa mismong shakiness ng video, kuhang-kuha din ito. Dahil nga wala tong EIS, kaya yung 4K and 30 FPS video resolution niya sa 4K talagang medyo maalog. Pero maganda dyan, meron naman tong built-in stabilization feature na pwede nating i-activate. However, pag in-activate natin siya, medyo bababa yung kanyang resolution dahil medyo makakrop, and also hindi ganun ka-okay din tingnan. Medyo maalog pa rin kung ako yung tatanungin ninyo. Pero just I said, okay naman siya at hindi naman ako nag-i-expect ng super lala pagdating dito sa kanyang camera dahil nga gaming tablet ito. Pagdating naman sa selfie camera neto kapare ko, meron tayo ditong 20 megapixel camera, at pagdating sa output na nakuha natin dito, para sa akin, medyo decent na siya and pretty okay na rin para sa isang tablet. Kung i-compare kasi natin to sa Red Magic 9S Pro and Red Magic 9 Pro na na-review natin before, di hamak na mas maganda yung video processing neto. Syempre, in-display kasi yung camera nila sa front facing, kaya talagang medyo magdi-degrade yung kanilang mismong quality. Pero pagdating dito, nakuha niya naman, pero syempre hindi pa rin mawawala yung mga part na medyo wash out yung color. Pagdating naman sa detail, kapag maganda yung lighting natin or maganda yung source of light, makikita naman yung detail ng mukha natin. Pero pag hindi ganun kagandahan, medyo pangit yung output niya. And bago natin tapusin yung video na ito mga kapare ko, i-share ko sa inyo yung conclusion ko, suggestion, and also yung sagot sa mga tanong natin kanina. Una, pagdating dun sa performance, kitang-kita naman natin, maganda talaga yung gaming capability, nandun pa rin kasi syempre, Red Magic yan Talagang hindi nila tayo pa rin sa mga gaming features and also sa chipset na gagamitin dito. Pagdating naman sa kanyang cooling system, kitang-kita naman natin yung resulta neto. Hindi na ako makapaghintay na gawan to ng extreme gaming test para makita ko kung ano nga ba talaga yung pinaka-capability ng device na to pagdating sa gaming, dahil talagang nakita ko doon na para tayong merong built-in
na gaming radiator na hindi na natin kailangan pang bumili. Pero pagdating ba sa hardcore gaming, ganun din ba yung mangyayari? Check natin yan sa next video. Pagdating naman sa sulit-ness, to be honest, hindi ko pa alam yung presyo neto as of recording this video, pero pag pinablish ko to, for sure meron ng presyo. Kung ang magiging presyo neto is nasa 30,000 to 35,000 pesos or kahit sabihin natin 39, almost 40k, masasabi kong okay itong bilhin at marirecommend ko talaga if gaming yung need mo pagdating sa isang tablet. Pero kung multitasking capability lang naman, like light moderate usage lang naman yung gagawin mo, syempre hindi ko marirecommend na bumili kayo neto dahil masyadong overkill na itong tablet na to para sa mga common activities na gagawin natin. Pero kung may budget kayo, why not, diba? Pero just as I said, marirecommend ko itong tablet na to based sa kanyang presyo. If 30,000 to 40,000 pesos lang yung pinaka presyo neto, definitely go. Pero kung nasa 45,000, antayin nyo na lang yung sale para bumaba to ng 37,000 dahil lagi namang may ganon ang Red Magic. So anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. At nga pala, 20,000 subscriber na lang, 300k na tayo. Baka naman mga kapare ko. Anyway, yun lang. Peace!